training center are not supposed to hire and deploy at saka to enter into a tie-up relationship, more so to engage into any form of recruitment. Ipinahinto ng Department of Migrant Workers o DMW ang operasyon ng 5 branch ng isang learning center na nag-aalok ng Japanese language training sa mga nais magtrabaho sa Japan. 3 rito ay mga establishmento sa Mindanao, isa sa Calabarzon at isa sa Metro Manila. Ang operasyon ay resulta ng isinagawang mga digital surveillance ng Migrant Workers Protection Bureau o MWPB kung saan natunton ang naturang training center sa Facebook. Alam niyo po, ang social media ngayon, ang medium of illegal scam, no? Yung online scam kung tawagin natin na napakaraming nabibiktima. So very active po kami ngayon dyan at nakita namin na sila nga ay nagpo-offer ng trabaho. Pinuntahan po ng mga kasamahan natin at na-confirm natin. Sa inisyal na imbestigasyon ng ahensya, nakitang walang lisensya ang naturang training center na mag-recruit. Napag-alamang nanghihikayat din ito na mag-enroll sa kanila ng language training sa loob ng 4 na buwan na nagkakahalaga ng higit 33,000 pesos sa pangakong may naghihintay na trabaho sa Japan sa mga enrollee. Ayon sa DMW, modus operandi ito ng mga illegal recruiter sa panahon ngayon. Ang nangyayari po, nire-require nila, humahanap sila ng estudyante, humahanap sila ng prospective OFWs, sasabihin nila na may kausap sila. Actually, may tie-up sila na recruitment agency na lisensyado. At sasabihin nila na mag-aral kayo dito, magbayad kayo, kayo ay magte-training at kapag kayo ay nakapagtapos ng training, i-refer namin kayo sa isang agency na siyang magde-deploy sa inyo. Bawal po yun. Binigyan din ng Department of Migrant Workers o DMW na walang dapat na bayaran na kahit anong training ang mga nagnanais na maging overseas Filipino workers o OFW sa Japan dahil lahat ng ito ay sagot na ng kanilang Japanese employer. Pakiusap po natin sa mga kababayan natin ay pag kayo po ay meron ng employer at nasa Japanese language training hindi po kayo dapat ang magbabayad ng kahit piso. Aniya, una sa proseso ang pagkakaroon ng lehitimong employer bago pumasok sa iba't ibang klase ng training ang isang nagnanais maging OFW. Nagpaalala naman si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa patuloy na paglaganap ng mga illegal recruiter, lalo na sa digital platforms. Napakalakas ng anti-illegal recruitment laws natin. A mere offer is already a criminal offense without a license. So, doon tayo, tama si Yusek. Huwag na nating antayin na may mabiktima. Although, aalamin pa natin kung may nabiktima at ongoing yung may binibiktima na. So, we are taking a preventive tack on this so that wala na mabibiktima. Samantala, patuloy pa ang isinasagawang investigasyon sa naipasarang Japanese Training Center at maaaring humarap sa criminal case na illegal recruitment. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.